12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Chinky, ano kaya magandang negosyo na start ngayong Christmas season? Kung gusto nyo malaman, nako, yan ang episode natin. Pag-usapan natin bakit maganda ang seasonal business, bakit maganda ang pagnenegosyo tuwing Christmas, anong tips para ito ay lumago. Number 1, ang Pasko po ay peak season ng spending. Ang mode ng tao ay gumastos. Kaya maraming taong gumagastos sa pagkain, regalo, dekorasyon. Perfect time niya na kumita ka kasi malakas ang demand. So, ang kagandahan pag nag-seasonal ka ng mga ganito, maganda yung ROI, return of investment. Pababawi mo agad ng puhunan. Pangalawa, low commitment. Temporary lang to. Hindi mo kailangan na pang matagalan, di ba? Number 3, extra income, dagdag kita. So, yung dagdag kita mo, pwede mo ipambayad sa utang, pwede mo pang invest, or pwede mo syempre ipamigay. Syempre, ano yung top seasonal business ideas? Ito. Pagkain pa rin on top. Christmas goodies, magbenta ka ng puto, bumbong, bibingka, ensaymada, di ba? Fruitcake. Party trays, di ba? Spaghetti, lumpia Shanghai, di ba? Ano pa ba? Baked macaroni. Kung magaling ka sa dessert, leche flan, pastillas, graham balls. Naka! Ang sarap niyan, ang bilis-bilis ibenta niyan. Or pwede magbenta ka ng gift items and souvenirs like t-shirt, mugs, tumblers na personalized. Or kung gusto mo, ay mga tao na walang oras na mag-gift wrap, ikaw mag-gift wrap, di ba? Yes, yo! O, di ba? Ikaw mag-wrap. Or if not naman, ikaw na mag-assemble ng mga baskets, snack, wine, treats, di ba? Or if not, fruits, di ba? Pwede yan. Or if not naman, anong magandang negosyo? Na walang puhunan talaga, service mo. Ikaw na yung gagawa ng Christmas decor. Diba? Like for example, ikaw na mag-arrange, diba? Mga table centerpiece. Or if not naman, kung gusto mo, magbenta ka ng parol. Christmas lights. Or may mga hinahang sa mga Christmas tree. Or pang-apat, online business. Reselling products na magbenta ng mga trending na product like LED, fairy lights, Christmas pajamas, Christmas trees, nako. Or if not naman, ay grabe. Ikaw nang mag-organize ng mga parties. Di ba? Christmas parties, photo booth, event hosting. Kung gusto mo, services na lang. Kaya nga importante, alam nyo, para maging successful ang inyong Christmas na negosyo, start small, but scale fast. Mag-umpisa na maliit, pero dapat, di ba, kapag patok, i-expand yan. Number 2, gamitin ng social media para i-promote ang iyong services. Pangatlo, makipag-partner sa mga local communities na pwede sila na ang tutulong sa inyo para mag-market. Or pang-apat, pwede kayo mag-offer ng mga buy one, get one, buy two, get one, di ba? Para naman maging patok ang inyong negosyo. Sana nabigay kita ng mga ideas. Alam mo magandang pagkakakitaan talaga ngayong Pasko. Kaya nga, rumakit muna kayo, kumita muna kayo para meron kayong panggastos. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Walang bagyo, pero binabaha na naman ang mga kapatid natin sa Bicol. Alamin natin kung paano tayo makakatulong lalo ngayong magpapasko. Pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte tatapusin na ngayong araw. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea tinututukan ng laser ng mga Chinese. Kumusta kaya ang mga sakay? Presidente ng Syria nagpaprotekta sa Russia matapos patalsikin sa sarili niyang bansa. Mga Pilipino sa Syria pinaalalahanan ng mag-ingat sa tumitinding tensyon. Sa police report, pulis chinap-chap ng kapwa pulis dahil nahuli umanong kasiping ang misis ng suspect na isa ring pulis. At world premiere na ng Squid Game Season 2, magkikibalita tayo mula mismo sa tahanan ng epic series sa Korea. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa maselang istoryang ito. Chinop-chop, isinako at inilibing sa ibang lugar. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang pulis sa kamay mismo ng kanyang mga kabaro. Magbabalita si Dave Abuel. Nakaburol na sa Camp Karingal sa Quezon City si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis. November 28, nang pagbabarilin siya ng kapwa-pulis na may ranggong Police Lieutenant Colonel sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Love triangle ang tinitignang motibo kaya ito nagawa ng sospek. Ayon po sa kanya, yun nga, nahuli niya itong ating victim at saka yung kanyang asawa. Kaya po niya nagawa itong krimen, na baril niya itong ating victim. Dinala niya yung bangkay ng ating biktima sa Baguio kung saan niya doon inilibing yung remains nitong ating victim. Na-recover ang bangkay ni De Asis sa bakanting loteng pag-aari ng sospek. Putol-putol na at nakasilid sa 2 sako ang labi nang ibiyahe roon ng salarin. Kinukonsiderang kasabwat din ang asawa ng sospek na isa ring pulis dahil itinago nito ang insidente. Sumuko na sila noong December 4 matapos silang puntahan ng anak ng biktima. Hindi na muna nagpaunlak ng pahayag ang pamilya ng nasawi. Pero sa isang social media post, pinabulaanan ng kaanak ang dahilan ng sospek sa pamamaril. Aniya, dinukot at walang awang pinahirapan ng mga sospek ang kanyang ama na ikinasawi nito. Noong Marso pa raw nakaplano ang pagpatay. Patuloy pa ang pagkalap ng pulisya ng mga impormasyon sa nangyaring pagpatay. Posibleng maharap sa reklamong murder ang mag-asawang sospek. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Umarangkada na ang huling pagdinig ng House Committee on Good Government kaugnay sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chairman Congressman Joel Chua, minarapat nilang tapusin na ang pagdinig ngayong araw para maimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang 2 security officers ng DepEd at OVP na kasama sa mga nabigyan daw ng pera. Aminado rin si Chua na gusto na nilang tapusin ang hearings dahil may nakabinbintang impeachment complaint laban sa vice. Dahil dito, mas pagtutuunan na sa hearing maghapon ang mga panukalang batas na ihahain nila kaugnay sa confidential funds, gaya ng mas mahigpit na requirement sa pag-appoint ng mga special disbursing officer at paglilimita ng mga ahensya na dapat bigyan ng ganitong pondo. Posibleng madagdagan pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ilang kongresista na ang nag-abiso na mag-e-endorso ng ikatlong impeachment complaint. Sa kabila naman nito, sinabi ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson at Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na hayaan pa rin ang Department of Justice na tukuyin kung may criminal liability ang Vice-Presidente sa ginawang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos kahit pagkasama na ito sa mga aligasyon sa inihaing impeachment complaint. Para po pag-usapan yan, makakausap natin si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali. Hello? Opo. Hello? Salamat po sa oras ko. Yes po. Anytime po. Kung bakit kailangan pang hiwalay nga po yung investigasyon kung kasama rin naman yung ginawang pagbabanta ni VP Sara sa inihaing impeachment complaint po? Sapagkat we are dealing with 2 separate branches of government. Kami po, nasa legislative kami. Kami po yung sanga ng gobyerno na naggagawa ng batas at dapat mag-process ng mga impeachment complaints. Sa isang banda naman, nariyan po ang Executive Department kung saan po napapaloob ang Department of Justice. No? So sa pag-prosecute po ng mga criminal cases, hindi po namin trabaho yan sa Kongreso. Trabaho po yan ng DOJ. So, wala na pong dapat na maging investigasyon ang Kamara? Or magpapatuloy ito, lalabas na posibleng lumabas na maging magkaiba yung magiging desisyon ng DOJ at Kamara? Hindi, we are not sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi po namin pwede i-process yung mga any possible criminal
Yes, liabilities, yes, ano? opo. Hindi po kami prosecutors. Yeah. Ang aming tanging magagawa lamang ay i-process yung impeachment complaints per se, no? Hindi na ho namin panghihimasukan ng trabaho ng DOJ. And we are not here, we cannot preempt kung ano man yung magiging findings nila, yung magiging results ng prosecution po by the DOJ. Pero sa amin po, we focus on the impeachment complaints. So far, meron na kaming dalawa ang nang na-file po sa House of Representatives. So doon lang po malilimit ang aming trabaho, Cheryl. Kung sakali man po, Kong, na lumabas sa DOJ investigation na may criminal liability si VP Sara kasabay po ng pag-akyat ng impeachment complaint, ano po yung pwedeng maging senaryo? Okay. They will do their work and we will do our work. Doon sa amin, sa House of Representatives, dalawa lang naman po ang posibleng maging resulta. Pag nag-prosper ang impeachment complaint sa House of Representatives, tapos umakyat sa Senado, tapos inaprubahan ng Senado, ano po, maaring matanggal sa pwesto si VP Sara, disqualification, and no, that's impeachment. She will be removed from her position, or she might be disqualified from holding public office. It's and or. Unitin ko, pwede siya ma-impeach, that means matatanggal siya sa kanyang pwesto, and or siya ay madi-disqualify from holding public office. Now, doon naman po sa resulta ng DOJ, kung ipopursue nila ang kanilang pag-prosecute, ano po, sa anong charges po ba ang ating nasa sa isip, Cheryl? Ano bang charges ang... Criminal po, criminal Nabalitaan charges. Kung may posibleng criminal for charges po. For what? Yung kanya pong pagbabanta. For what? Okay, ang kanyang pagbabanta. That's typified, no? This is just me talking and I don't want to preempt yung trabaho ng DOJ. To give you a rough idea, ang grave threat, merong conditional na non-conditional. So pwedeng yan, prison correctional o prison mayor, may imprisonment yan. Tapos there are possible mga aggravating circumstances. For example, in this case, parang premeditated, no? Dahil pinagplanuhan. And of course, it is made against a by a public official against another public official. So those are possible aggravating circumstances. Pero sabi ko nga, let us leave the DOJ with its work. Hayaan natin gawin nila ang kanilang trabaho. Kami naman po, focus lang po kami sa House of Representatives dun sa mga pumapasok na impeachment complaint. But we want to assure everyone, ang aming pagpoproseso ng mga impeachment complaints na darating sa House of Representatives will be made in the most objective, independent, transparent manner that will observe and respect, of course, due process and the rule of law. Yun lang po. Opo. Congresswoman Roman, mayroon na lamang pong isang linggo ang Kamara bago ang Christmas break ng Kamara. Kumusta po ang mood dyan? Posible bang gumulong ang mga naihain ng impeachment complaint bago ito? Well, the mood is, work as usual. Nagpo-focus kami sa aming iba't ibang komite at mga iba't ibang mga panukalang batas. We continue to deliberate on them. Of course, nabalitaan ko, magra-wrap up na yung work yata ng Quadcom. Opo. Tapos itong linggo, we'll be starting with the Quintacom kung saan iimbestigahan namin ang mga posibleng kadahilanan kung bakit tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At kung saan namin gustong buwagin yung mga rice cartels, yung mga hoarders, yung mga unscrupulous individuals who in the name of profit ay piniperwisyo naman ng taong bayan. And of course, pagdating naman sa impeachment complaint, siyempre, tinitignan namin, it's a wait and see. It has to undergo a process, Cheryl. So we start, doon tinabit nila kay SecGen Velasco, yung impeachment complaint. Yan, pag-aaralan kung it is correct in form and in substance bago ipato ito sa Justice Committee where there will be deliberation. And then, pagbobotohan yan bago batuhin sa plenary. Para siyang panukalang batas din. And for it to prosper, it has to get 1/3 of the total number of congressmen, which is approximately 105, 106 congressmen
bago i-refer ito sa Senate. At sa Senate naman, it has to garner 2/3 of the total number of senators, which is 16. Siyempre, meron ding panibagong proseso yan. Kala mo mga huwes ang mga senador natin sa isang impeachment complaint. Cheryl. Congresswoman, masasabi po ba natin na uusad nga po ito or hindi nyo pa rin po matansya? At the end of the day, numero pa rin po ang ating pinag-uusapan. Hindi po ba, sabi nyo nga, 105 to 106 votes ang kailangan po para umusad dito at maipasa sa impeachment court na magsisilbing impeachment court, which is the Senate. Kasi po, kahit siguro po masasabi natin na may bigat yung panawagan ni PBBM na wag na daw pong ituloy yung impeachment. Well, actually, nandiyan nga yung pananawagan ni President Marcos. But I think the President is also respectful of our mandate. Hindi naman niya kami niuutusan na huwag niyo i-process yan. In fact, tali ang aming mga kamay by the Constitution. Malinaw sa saligang batas na wala kaming choice kundi i-process whatever impeachment complaints ang inihahain sa amin. Now, real talk lang naman, diba? We have roughly around 6 months with calendar months in Congress. But the reality of things is that magbe-break na kami sa December 21. Tapos magre-resume kami mid-January. Tapos magbe-break din kami late February. Tapos we will be resuming in May after the elections. So the question that really is lingering sa utak namin mga kongresista, is there really material time? Okay. Maaring not enough time, but we have no choice. Patuloy ang trabaho. Kailangan i-process We have to do and carry out our mandate na i-proseso itong impeachment complaints. Now, it's hard to really guess. Meron pa nga ako nababalitaan na meron palang parang faster method of processing itong impeachment complaint. Nabalitaan mo ba yung mga Makabayan block parang nagsisignature campaign sila to garner 105 signatures para hindi na kailangan daw dumaan sa Justice Committee. Tapos dediretso na to for voting sa plenary. So yun ang other option also na nariringgan ko sa House. At ito ay pinamumunuan ng Makabayan block. Cheryl. So yun nga po, posible nga po ba yun? Kasi di ba kailangan pa po tignan kung po sapat yung form and substance po nito, which ang yung pong Committee ng Justice ang mag-evaluate, di po ba? Yes. Ako personally, I am in favor of being able to see for myself as well kung ano ba ang accusations, meron bang matibay na ebidensya. Siyempre, we want due process and we want transparency. We want an open discussion. So kung ipa-fast track to, we might be deprived of that opportunity to hear the facts and to decide based on information para meron tayong tinatawag na informed decision. So yun po ang aking personal na opinion. But nonetheless, if that formula na magpapabilis exists already under our House rules, we just have to respect that. At yan naman ay pinangungunahan ng mga bayan block. So, depends on them how well they are able to convince my colleagues in the House na kinakailangan i-fast track to. Pero sala ng akin, I want a due process. I want to see all of the facts before I make an informed decision. At palagay ko maraming congressmen din ang ganun ang iniisip. But let's see what will happen in the following days. Cheryl. At kami po ay patuloy na magbabantay. Marami pong salamat, House Committee on Women and Gender Equality Chairperson at Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Magandang tanghali po. 3 bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo ng mga batas na ito na palakasin ang mga sektor ng agrikultura, turismo at edukasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. 6 na taong extension ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at dagdag pondo na 30 milyon. Ito ang pakay ng pag-amyenda sa Agricultural Tarification Act na pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Popondohan din dito ang matataas na kalidad ng binhi na ipamamahagi sa mga magsasaka at modernong farm equipment para mapataas ang ani o produksyon.
Higit 370,000 milled rice din kasi kada taon ang nasisira kapag hindi yan nagagawa. Extending the program to 2031 and significantly increasing its funding from the original 10 billion pesos to 30 billion pesos annually. This will enable us to do much more for our farmers, ensuring that they have the resources that they need to succeed and to make the rice industry even more competitive. Pirmado na rin ni PBBM ang value-added tax refund for non-resident tourists. Dito, pwede nang makakuha ng VAT refund ang mga turistang bumili ng hindi bababa sa 3,000 pisong produkto sa accredited stores. Malaking tulong yan sa promosyon ng mga produktong Pinoy gaya ng mga barong, bag at marikina shoes. This initiative opens a new chapter in our tourism landscape, allowing the country to compete with other tourism markets that attract tourists who are eager to take home authentic, high-quality Filipino products. The Philippines has long been a home for unique, handcrafted items, and this VAT refund program will help put a spotlight to our rich local offerings. Mental health naman ang mga mag-aaral at personnel ang tututukan sa nilagdaang Basic Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Minamandato ng batas na magkaroon ng komprehensibong mental health program sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Hindi lang yan para sa mismong mag-aaral, kundi para rin daw sa ating ekonomiya. Hindi kasi nakaka-function na maayos ang isang individual kung meron siyang mental health problem. Schools will become sanctuaries of learning and of well-being. Care centers staffed by trained professionals will provide counseling and stress management workshops and implement programs to reduce stigma around mental health. Teaching and non-teaching personnel will have access to resources that empower them to support students while safeguarding their own well-being. When our learners and school personnel are mentally healthy, academic performance improves. Absenteeism decreases, and a culture of compassion and understanding flourishes. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, Philippine Coast Guard pumalag sa ginawang panunutok ng laser ng mga Chinese sa isang barko ng BFAR sa West Philippine Sea. At mga Pilipinong nasa Syria, pinag-iingat kasunod ng pagbagsak ng naturang bansa sa mga rebelde. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Muling nakaranas ng harassment mula sa isang Chinese vessel ang barko ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, tinutukan sila ng nakakasilaw na laser ng mga Chinese. Magbabalita, Simon Gualvez. Kuha ang video na ito mula sa barko ng BFAR na BRP Datu Taradapit na naglalayag patungong Hasa-Hasa o Half Moon Shoal noong December 2. Mula sa malayo, kapansin-pansin ng malakas na ilaw mula umano sa barko ng China na nakabuntot sa isa pang barko ng Pilipinas na BRP Datu Tamblot. Ayon sa BFAR, high-intensity laser ang nakakasilaw na liwanag na nakuhanan gamit ang night vision camera. Sa kuha ng crew ng BRP Datu Tamblot, kita ang tuldok ng pulang liwanag mula sa laser. 6 na beses daw itong itinutok sa BFAR vessel na tumagal ng tig 5 minuto. Nangyari ito 2 araw bago ang pagbangga at water cannon attack sa mga barko ng BFAR sa Scarborough at Skoda Shoal noong December 4 ng umaga. Ang Hasa-Hasa Shoal naman, 60 nautical miles o higit 100 kilometro lamang mula sa Bataraza, Palawan.
Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa BFAR, nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng Chinese vessel kaya hindi makuha ang detalye nito. Kwento ng mga crew, isang barkong pandigma ng China ang nakabuntot sa dalawang barko ng BFAR bago mangyari ang insidente. Delikado at posibleng maging sanhi ng pansamantalang pagkabulag at panganib sa mga crew ang laser. Wala pang pahayag dito ang China. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Binigyan ng political asylum ng Russia si Syrian President Bashar al-Assad kasunod ng pagkubkob ng mga rebelde sa Syria. Ayon sa Russian Foreign Ministry, nasa Moscow na ang napatalsik na leader ng Syria kasama ang kanyang pamilya. Kinupkup muna sila matapos tumakas nang bumagsak sa kamay ng mga rebelde ang capital city na Damascus. Higit 5 dekadang pinamunuan ng pamilya ni Assad ang Syria bago siya napatalsik. Kilalang kaalyado ni Assad ang Russia sa kasagsagan ng Syrian Civil War. Pero umaasa rin ang Moscow na mariresolba agad ang krisis, lalo't na sa Syria ang 2 military bases nila sa Middle East. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, walang Pilipinong napaulat na nadadamay sa tensyon sa Syria sa ngayon. Pero patuloy pa rin nilang pinag-iingat ang ating mga kababayan doon. Susunod, marami pa tayong kapatid na nangangailangan matapos ang sunod-sunod na bagyo. Alamin natin kung paano tayo makakatulong. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Walang bagyo pero may iba pang weather systems na nagdadala ng pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ang dahilan daw nito, tumitinding La Nina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 3 linggo nang di nakakaranas ng bagyo ang bansa. Pero sa ilang bahagi ng timog silangan ng Luzon at Visayas, binabaha. Sa lalawigan ng Sorsogon, kita sa video ang pagpasok ng baha sa mga bahay dahil sa pag-apaw ng ilog sa bayan ng Pilar kaninang umaga. Habang sa Legazpi City, Albay, hindi madaanan ang kalsadang ito sa barangay Buraguis kasunod ng landslide. Paliwanag ng Pag-asa, ang malalakas na buhos ng ulan ngayon ay dahil sa iba't ibang weather systems na nakakaapekto sa bansa. At nangyayari raw yan dahil tumaas pa ang tsansa ng La Nina phenomenon. Mula 71% noong Nobyembre, nasa 74% na raw ito ngayon. Ibig sabihin, anytime pwede tayong mag-declare or mag-issue ng La Nina Advisory. But as early as September ay nag-issue na tayo ng La Nina-like conditions. Kaya yung nararanasan natin, yung mga nagdaang mga bagyo at maraming mga pag-uulan, ayun na yung hudyat ng La Nina. Sa pagtaas ng posibilidad ng La Nina, mas lalo pang magtutuloy-tuloy ang pag-init ng karagatan malapit sa atin at ang paglamig naman ng Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean. Pero sa ngayon, kapansin-pansing bahagyang nakapagpahinga ang bansa sa epekto ng bagyo. Yun nga lang, huwag daw pakampante. So, ang implikasyon lang dito is still mataas ang probability na marami pa rin tayong mga mararanasan ng mga pag-uulan, hindi man dulot ng bagyo, kundi ng shear line at ng mga intertropical convergence zone, including ito na rin northeast monsoon at saka easterlies. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng may 2 bagyong tatama sa bansa ngayong Desyembre. Pero depende pa rin daw ito. May possibility sa mga susunod na linggo. Nakikita natin yan in 2 weeks time na may mga potential na possible na mga bagyo. Maaaring matuloy, maaaring ma-develop, maaaring hindi. Paalala ng Pag-asa, ngayong kasagsagan ng holiday season at nalalapit na Pasko, ugaliin pa rin ang pagdadala ng pananggalang sa ulan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng MVP Group of Companies sa mga biktima ng nagdaang sunod-sunod na bagyo. Ito ay bilang bahagi ng misyon na gawing merry ang vibes ng Pasko ng mga Pilipino. Para pag-usapan yan, makakasama natin live dito sa studio si One Meralco Foundation President Jeff Tarayaw. Jeff, hello, welcome back.
Magandang tanghali sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Nakapagpahinga na ba ang MVP Group? Oh, well, hindi naman talaga Tuloy-tuloy. tayo totally nakakapagpahinga dahil marami tayong trabaho araw-araw tapos nadadagdagan ng mga bagyo at sakuna kaya minsan dumodoble talaga ang kailangan nating gawin. At yun nga po mga kapatid, laging present ang MVP Group of Companies. Kasama po dyan ang One Meralco Foundation. Pag-usapan natin yung naging pagresponde natin sa mga kapatid. Hindi biro eh. Parang sa loob lang ng isa't kalahating buwan, sunod-sunod yung bagyong naranasan natin. Nandiyan ang bagyong Christine, ang Leon, Marce, kanina nililisan natin, Ophel Pepito. at Pepito. Oo, napakaraming mga bagyo niyan. Sa tingin ko, hindi lang naman sa pagresponde. Naghahanda din kasi talaga tayo. So naglalagay tayo ng effort for that para mas mabilis ang pag-respond na atin, ano? At kami sa One Meralco Foundation, usually kapag may ganito, tulad ng ginawa natin sa mga nakaraang bagyo niyan, nagpadala tayo ng mga relief packs, no? Mga food packs sa ating mga kababayan. At least sa mga 7 probinsya na tinamaan tulad ng Catanduanes, Albay, Batangas, nakita natin yung mga sakuna na nangyari dyan. At tayo tumugon agad-agad. Maliban sa food packs, dahil tayo isang energy company, namigay tayo ng solar lamps. Yes. Dahil ito yung kailangan nila kapag walang kuryente, kasi safety precaution yan, no? At mapuputulan sila ng kuryente dito sa mga probinsyang ito, nagbibigay tayo ng solar lamps. So, daan-daang solar lamps din ang ipinamigay natin sa ating mga kababayan. Saang mga probinsya kayo mas tumutok? Tumutok talaga tayo dun sa mga hardest hit. No? So, for example, Bicol. sa Albay, sa Camarines Sur, tinamaan din ng Batangas, nagkaroon ng landslide at mga pagbaha sa Batangas, di ba? Nagpunta rin tayo ng Laguna, ng Rizal at ng Quezon. So, kung saan talaga tinatamaan ng bagyo, ay pumupunta tayo doon. Kahit na kami sa Meralco ay nag-ooperate lamang sa Metro Manila at karaatig ng mga probinsya, talagang pumupunta tayo kung saan tumatama ang bagyo. Kaya natin tinawag na MVP Group of Companies. Marami nga tayong kumpanya magkakasama. Paano ang nagiging tulungan, ang planning ng bawat korporasyon ng MVP? Sa tagal ng pagsasamahan ng mga iba't ibang foundation at Yes. kumpanya sa MVP Group, siguro na buo na natin yung template, no? Alam na natin kung paano tayo remusponde. Unang-una sa lahat, tayo sa mga foundation, nag-preposition na tayo ng mga goods. So, ang One Meralco Foundation, PLDT Smart Foundation, Metro Pacific Investment Foundation, kahit Makati Medical Center Foundation, at ang Alagang Kapatid Foundation, na tunay talagang nangunguna, no? Pag nagdi-distribute tayo ng relief goods. Tapos, yung kanya-kanyang competencies natin bilang mga kumpanya, for example, kami sa Meralco, kung kinakailangan tumulong sa power restoration, ay tumutulong kami. Sa tingin ko, yung iba din nating kumpanya, kung ano yung nila, competency nila as a business, yun talaga ang tinututukan nila. Dahil very basic naman yung ating mga negosyo, no? Ilaw, kuryente, tubig, healthcare, telecommunications. So, nakatuon tayo dyan. Naalala ko po noon, alam niyo mga kapatid, I'm not sure if it was Tacloban, basta kasama natin ang mga electricians, mga experts, linemen ang Yes, tawag na yan. oo. Habang binabagyo rin kami, magkakasama kami sa isang Totoo hotel yan. kahit saang probinsya ay nagpapadala pa rin. At kung mapapansin mo, tulad nung isang taon o mga karaang taon, ang mga bagyo dumadating at the last quarter of the year. Yes. So Pasko, bagong taon, ang ating mga linemen, na nakakauwi hindi na sa yan, kanilang hindi nila pamilya. kasama ang mga pamilya nila pag sa mga panahon yan, ang nakakasama nila. Sa tingin ko, yung mga tao na talagang tunay na nangangailangan ng kalinga. At yun, para sa amin sa Meralco, isang malaking pagkakataon yun na makapagbigay ng serbisyo para sa mga taong ito. Talagang nakatutok ang One Meralco Foundation sa pagbibigay ng access sa kuryente sa mga kababayan natin na lalo na po sa mga napakalayo ngang mga lugar sa Pilipinas. At bukod dyan, paano pa ginagawang merry ang vibes ng Pasko para sa ating mga kababayan? Alam mo, tama ka dyan, Cheryl. Nasaksihan mo yan kung paano natin mabigyan ng access sa kuryente ang ating mga kababayan. So,
For example, ngayong taon to, kamakailan lang, noong 1 linggo, ay nasa Santo Niño, South Cotabato tayo at nilagyan natin ng solar power ang isang water access facility na nagsisilbi sa higit kumulang 250 mga kabahayan, no? Para magkaroon na ng tubig sa kanilang mga households. Tulad niyan, nag-energize din tayo ng health center sa Lamfugon, Lake Cebu, South Cotabato, para matulungan din ang ating mga kababayan magkaroon ng access sa healthcare sa bundok. Alam mo, napansin namin na kinakailangan nila ng kuryente kasi para gumana ang mga nebulizer, fetal Dopplers, makapag-store sila ng vaccine sa refrigerator. At sa tingin ko, ito, hindi lamang para maging merry ang vibes ng kanilang Pasko, para maging produktibo sila sa buong taon. At yan ang misyon namin talagang tinutupad sa One Meralco Foundation. So ngayon naman, healthcare, health system. Ang dami na po naming naikot na lagyan ng solar panels na mga eskwelahan. Tama yan. Alala ko yung Palawan natin. That's right. Talagang nasa pinakaliblib po na lugar noon. Doon po kami, nakailang araw tayo doon nang walang kuryente. Nakitira tayo doon sa mga taga-barangay. So iba rin po yung pakiramdam, ano? Sir Jeff, din na nakikita natin. Kasi yung kuryente, something very fundamental. Yes, Kapag meron ka na nun, ang dami nung magagawa Magagawa. sa buhay. Mas magiging productive ka na. Kaya hindi lang paaralan, health center, water access, at even agricultural and livelihood facilities ay talagang tinutulungan nating magkaroon ng kuryente. Ang MVP Group of Companies po, mga kapatid, kasama nga po ang One Meralco Foundation. Titingnan nyo, oo, marami pong kumpanya. Pero maliit lamang po kami kumpara sa buong Pilipinas na gustong matulungan ng MVP Group of Companies. Para po sa mga gustong makibahagi ng pagtulong at gawing merry pa, mas merry pa ang vibes ng Pasko ng mas marami nating mga kababayan. Partikular na po itong mga nasalanta ng sakuna. Sir Jeff, ikaw na, kung paano po kami, kung kumatok na tayo sa kanilang mga pinto, sa kanilang mga puso. Maraming salamat, Cheryl, sa pagkakataon to. Alam mo, I think the real spirit of the Christmas season, nasa values nating mga Pilipino, yung pagmamalasakit at pagbabayanihan. At yan ang spirit na dinadala ng merry ang vibes ng Pasko. So sa ating mga kababayan na gustong tumulong, mayroon po tayong fundraising na magaganap, no? At ito ay pangungunahan ng ating Alagang Kapatid Foundation. Makikita sa inyong mga screens kung paano kayo mag-donate. May QR code, pwede kayo mag-bank transfer, gamitan yung mga Maya accounts para makapag-donate. Lalong-lalo na makatulong sa pag-recover ng ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Dahil hindi lamang po ito isang rehiyon eh. Marami pong mga kababayan natin, mga kapatid ang nangangailangan at gusto natin ang bawat pamilyang Pilipino mayroong ngiti sa kanilang mga labi pagdating ng Pasko. Tama yan. Diba? Maging merry ang vibes ng Pasko ng lahat ng Pilipino. Gusto natin yan. So mga kapatid, be part of our project. Maging bahagi po kayo, sabi nga ni Sir Jeff, para mas maging merry ang vibes ng Pasko. Maraming salamat, One Meralco Foundation President Jeff Tarayaw. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Magandang tanghali mga kapatid. Choco Mouse daw ang color of the year para sa 2025 ayon sa Pantone Color Institute. Nagsisimulo raw ito ng indulgence, pagkakaisa at pagiging payapa. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong kulay ang nagsisimbolo sa iyong pagkatao at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Berde po. Para po sa akin kasi kaya berde po, sumisimbolo po kasi ito sa buhay. Since marami po tayong nakikitang mga kulay berde sa ating paligid, sa ating kapaligiran, so ibig sabihin ko po, puno tayo ng pag-asa sa bawat araw. Kulay blue dahil ito ay napapakita sa akin ng kasiyahan at kabutihan. Blue po. Kasi I prefer po blue kasi kabaligtaran po, ayoko po ng pink kasi para sa akin ang pink po ay sobrang napaka-girly niya. Hindi po yun yung personality ko. Doon po ako sa blue. More on cowboy. Blue-green. Bakit po? Kasi gusto kong cool. At saka, hindi kasi ako seryosong tao eh. May pagkakonyo din ako. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
ang Game 1 kontra defending champions na LaSalle Green Archers sa UAAP Men's Basketball Finals. Habang National University naman ang may hawak ng lamang sa Women's Finals. Magbabalita si Ian Suyu. Nagsalpukan na ang dalawang pinakamalakas na UAAP teams sa basketball ngayong season 87. Ang LaSalle Green Archers kontra UP Fighting Maroons. Umpisa pa lang ng Finals Game 1, nagpakita agad ng matinding opensa ang defending champions na LaSalle. Nagpakawala si MVP Kevin Kiambao ng 18 points sa first half para makaabante ang LaSalle 41-37. Pero dito na pinaigting ng UP ang kanilang depensa para limitahan lamang ang Green Archers sa third quarter. Pagdating sa fourth quarter, nagpakawala ng 8-0 run ang Fighting Maroons na sinundan pa ng 3-point play ni Quintin Millora Brown, 63-52 with 6 minutes left to play. Sinubukan pang makahabol ng LaSalle pero naubusan sila ng bala sa crunch time. Final score, 73-65 para sa Fighting Maroons. Dahil dyan, abante na sa serye ang UP na may 1-0 lead. Leading scorer para sa koponan si Millora Brown na may 17 points at 9 rebounds. Nagtala naman sina JD Kagulangan at Francis Lopez ng tig 13 points. We had a great game plan going into the game and obviously they started out really well and we just had to roll with it. We found a way to get it done at the end of the day. Ito ang unang panalo ng Diliman-based team kontra sa LaSalle ngayong season. Pero sa kabila ng panalo, ayaw pakampante ng UP lalo't alam nilang kayang-kayang makabawi ng Green Archers. Part of the process of winning a championship is winning game 1. We'll just have to focus on yung anong mga dapat namin improve in terms of lapses during the game kanina and try to prepare pa for the next game. Sa women's tournament naman, nakauna na sa Game 1 ang NU Lady Bulldogs kontra UST Growling Tigresses sa best of 3 finals. Naagaw ng NU ang panalo sa UST 72-71. Nanguna para sa Lady Bulldogs si Carl Pingol na pumukol ng 18 puntos na may kasama pang 9 rebounds, 3 steals at 2 assists. Hindi naman nagpahuli si Camille Clarin na nagtala ng 12 puntos. Gaganapin naman sa Miyerkules ang Game 2 ng Men's and Women's Basketball Tournament Finals. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Basta bilyar, patok yan sa mga Pilipino. Kaya naman marami na ang excited sa pag-arangkada ng Sharks Billiards Association Championship ngayong linggo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho. Aarangkada na ang Sharks Billiards Association Championship Week. Ang maghaharap, ang Taguig Stallions at Manila MSW Mavericks. Pag sinabing bilyar, SBA yan. At balang araw, yung foreign countries, other athletes sa ibang countries, magiging pangarap nila maglaro dito sa SBA. More than just a championship. Matapos ang ilang buwang tagisan ng 4 na koponan sa SBA, we're now down to the final 2. Ang Chino Trinidad Championship Trophy. Nakaabang na. I'm very sad that Chino Trinidad will not be here today. Because nung unang press conference natin, kasama natin siya dito sa Sharks Arena. Yes, pero I'm glad to announce that we are naming the championship trophy after Chino Trinidad. Bilang kauna-unahang professional billiards league sa bansa, it's not the Sharks Billiards League without sharking. Kaya naman nilinaw ni SBA Managing Director George Ho ang role nito sa liga. I think the term sharking has largely been misinterpreted by a lot of people. So when we introduce the concept of sharking, it's not just trash talking, right? Sharking involves everything. It's player interaction, it's audience interaction, it's cheering. Ang players, sanay na raw sa asaran, kaya para sa finals. Bibigay ko lang yung best ko. Sa mga kalaban ko, wala. Hindi ko naman inaalala yan. Puro talo sa akin yan. Ang Taguig Stallions, underdog daw. Pag pinagsama-sama mo talaga yung mga team, yung mga players sa ibang team, talagang nakakalamang naman sila. Pero wala, iba yung disiplina ng players ko, iba yung motivation nila, yung drive nila to win. Napakataas, ibang level sila. Opisyal na iaanunsyo ang format ng finals sa mismong Championship Week mula December 16 to 20, 2024 yan sa Sharks Arena, na libreng-libre para sa mga balak manood. Viewers may also watch online via One Sports, One Sports Plus, and the Pilipinas Live app. Itong Manila at itong Taguig,
pagka naglalaro yan dito sa Sharks Arena, talagang punong-puno. So definitely, sobrang daming tao dito sa December 16. At intense sharking at intense cheering at crowd at audience engagement ang ine-expect ko sa final. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid! Yes, nasa pink carpet na nga tayo dahil today ang global premiere ng Squid Game. Well, basically, mamayang gabi mangyayari yan. Pero syempre, ibibigay ko muna sa inyo yung mga kaganapan at activity na ginawa namin dito sa winter, sunata na ginagawa namin for Squid Game 2 dito sa Seoul, South Korea. Panoorin nyo to! May pa K-pop dance! TikTok challenge with Team Philippines. Mga larong pambata ng Korea ala Squid Game. Only pictorial with a Squid Game look. All roads lead to Seoul talaga. Pero bago ang world premiere ng Squid Game 2, ito munang pinagkaabalahan natin. Welcome to Squid Game Island! Okay, dito nagsama-sama lahat nga ng mga content creator at mga journalist na nandito ngayon sa Seoul, South Korea para sa Squid Game Season 2 world premiere. Bago ang lahat, may mga activities dito buong araw kung saan mag-e-immerse kami at mag-e-enjoy para talagang mas lubusan naming madama ang highly anticipated show na Squid Game 2. Nag-rehearsals nga kami ala K-pop idol at si Harimu ng 1 million ang nagturo sa amin. Superstar siya na dancer sa Korea, guys. Bukod sa mga pa-exclusive merch, syempre kasama nga nating in-enjoy lahat ng ito ang ilang mga celebrity at content creators sa Pilipinas. So ito na yung ikalawang activity namin at ngayon gagawa kami ng mga customized na mga abubot, anik-anik na usong-uso nga ngayon. Pero syempre Squid Game ang theme nito at kasama nga natin dito sa group na to ang Team Philippines, o diba? Kasama natin ang ating mga of course content creator, cosplayer, mga celebrity, o diba then? Ayan, si Denise. Hello. Of course, and ang mga hottest love team ng araw ngayon. Si Sophia and Alan. Look at us, we look so cute with our trucks. Yes, her. How do you feel that, of course, you're one to represent the Philippines? I think it's an honor. I mean, I totally geek out about this stuff, so I feel like it's a gift. I'm just enjoying it, being in the moment, doing stuff that I love. Life is short. Enjoy. We're very honored because it's Netflix. And this is actually a big event, so I'm very excited to share my experience to other people. Abangan ang world premiere ng Squid Game Season 2 sa December 26. For the meantime, ito muna ang ating K-pop bonanza entry with Sofia Pablo and Alan Ansay. Sa mga showbiz chika, meron pa tayo ibang mga update. Watch this. Makapigil hiningang stunts. May tumawid ng lubid. At nagbisikleta pa. Yan ang family day ng Adamson Basic Education Grade School at Junior High School na may temang Carnival Extravaganza. Highlight din ang pagbisita ng cast ng Ang Himala ni Nino, kabilang ang bidang si Zion Cruz. Sobrang saya po kasi mai-invite ako at kasama sa school na to. Nakisayaw at game ding nakipag-picture sina Kenneth Mendoza o si Butchoy at si Achilles Ador na gumaganap na si Joko. This Christmas, ang hiling daw nila. Ang Christmas wish ko po ay sana lagi magkasama at masaya ang bawat pamilya. Keep safe po pala everyone at sana po mas lalo pa pag tumagal yung show namin. Christmas wish ko po, sana po palagi po tayo magkakasama at tumagal pa po ang ratings ng Ang Himala ni Nino. Mapapanood ang Himala ni Nino Lunes hanggang Biyernes 11:15 a.m. bago mag-Eat Bulaga.
Heto naman ang Grand Finals ng Barangay 5 Tinig ng Pasko Chorale Competition. Ang University of Makati Chorale, todo bigay ang pag-awit sa Christmas Station ID ng TV5. Pero lalo pa nilang pinabilib ang mga tao sa susunod nilang kinanta. Pinoy na Pinoy ang atake sa Christmas classic na Little Drummer Boy. Kaya ang Yumak Chorale ang tinanghal na kampiyon sa Patimpalak ngayong taon. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa UMC. Salamat sa lahat! Pati pamilya ka! Second placer naman ang gospel choir na New Anthem. At third placer ang Jose Argullas Visayas Chorale. Pinasaya pa ang ikatlong edisyon ng kompetisyon ng performances ng rising P-pop artists na New Eid at ang all-Filipino global pop group na Horizon. Sobrang galing, nakakakilabot, and ang ganda kasi na-showcase yung Filipino talent. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. At yan ang latest sa showbiz mula rito sa Seoul, South Korea. Annyeonghaseyo! Thank you, MJ. Mga kapatid, 16 days na lang. Pasko na! At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.